Magandang araw na naman po sa ating lahat. At gaya po ng lagi nating ginagawa, nandito na naman po tayo sa aming bagong farm. At kakatapos lang natin magpakain. Napalitan na rin natin yung kanilang mga tubig. And na-check na rin natin sila. So okay naman sila. At wala namang problema dito sa bagong farm ngayon. So ayun no, kahapon is nagdala po ulit ako dito ng isang kulungan. Actually, marami pa tayong kulungan na dapat ilipat dito. Bali, inuna ko lang muna itong isang maliit na to dahil nga sa paghahanda sa ating mga naglilimlim na manok. Dahil kung titignan nyo mga ka-agri ay halos puro po lahat ng ating kulungan hanggang dun sa breeding pen. So, ang ginawa pa natin kahapon mga ka-agri dahil nga sa nakita kong nagpapaupa na yung isa nating inahin na panabong. Tinanggal ko muna itong itim dahil nga sa lipad po siya ng lipad dito sa breeding pen. Parang ayaw pa niyang or hindi pa siya ready para mangitlog. So hiniwalay ko muna mga ka-agri at pinakawalan ko muna yung ating mga alagang ibang manok. So yung may lahi nga pong Brahma. So nag-start lang tayo dito no August na nagdala ng mga materyales or yung gagawing breeders. So sapato at saka sa manok. Pero ilang buwan pa lang mga ka-agri ay talagang mabilis po yung kanilang pagdami. So puno na nga po yung kulungan. So 2 buwan pa lang yan mga ka-agri. At ilang piraso lang po yung ating mga pinagsimulan dito na inahin. So napakabilis po nilang dumami. Kaya inuunti-unti ko na rin pong dalhin itong ating mga kulungan. At ang isang problema natin mga ka-agri, may gusto akong dalhin dito na yung double deck nating kulungan. Ang problema is kung saan ko muna siya ilalagay. Pag-iisipan pa po natin yan mga ka-agri. Dito siguro sa pwesto na to mga ka-agri dahil yung isang kulungan natin is yero naman yung kanyang taas. Hindi po siya nababasa. Sa side lang po ang problema dyan. So dito po siguro natin ilalagay mga ka-agri yung isang kulungan natin dahil nga sa napakabilis po yung kanilang pagdami. So kung makikita nyo is meron tayong naglilimlim na naman na Muscovy ducks and manok. So 2 po yung hinihintay natin. At namisa na rin po yung isa, saktong-sakto po yung pagdala natin dito kahapon. So ayan, mayroon na lang pong ilang itlog na may crack. So hindi na lang natin muna i-disturb. May mga itlog pa kasing hindi napipisa mga ka-agri kaya hindi pa natin ibababa. So tamang-tama po kahapon is nilipat natin to. So itong kulungan po na to mga ka-agri ay dati po naming brooder. So gaya po nito. So ganito po yung design niya dati. So nung nag-stop na po tayong mag-incubate ng itlog ng heritage is kinonvert na po natin as kulungan na pinaglalagyan natin dati to ng ating mga pinapalaking rooster o kaya yung mga rooster natin na pinapahinga. So imbis na masayang ko, kinonvert ko sa ganitong style para naman hindi lang standby dun sa ating area dahil kahit papano is ginastusan din po natin to. So ayan, unti-unti po tayong umuusad dito kahit papano. Napakabilis po talagang dumami mga ka-agri itong ating alaga. So 2 buwan pa lang yata tayo mahigit dito pero kitang-kita nyo is parang crowded na po dito sa ating area. So maluwag siya kung sa maluwag dahil nga nakakagala sila mga ka-agri. Pero pagka in terms of dito sa pabahay natin is parang ang bilis nilang mapuno mga ka-agri. So kaya kailangan is makapag po ulit tayo ng kahit itong pabahay lang ng ating mga Muscovy ducks para naman may natin sila, may segregate or mahiwalay sila sa ating mga alagang manok. And tinitignan ko rin po yung isang magiging option natin na itong ating mga pinapalaking Muscovy ducks ay doon na lang po natin palakihin sa dating pinanggalingan ng ating mga Muscovy ducks dahil ayos pa naman po yung doon, yung kulungan.
Ang magiging problema lang kasi doon mga ka-agri ay mahihiwalay na naman siya dito sa ating mga alaga. So yung pagpapakain, baka hindi po natin masikaso doon ng maayos. So yun po yung isang problema ko sa option natin na yon. Pero sa ngayon mga ka-agri siguro is anuin muna natin sila dito at gagawa tayo ng paraan para madagdagan itong ating mga pabahay at kulungan. So alam nyo mga ka-agri, yung problema ko is napakagandang problema. Dahil nga sa ang problema ko ay yung bilis ng kanilang pagdami. And yun naman po yung ating gustong mangyari, yung dumami sila ng dumami para marami tayong may benta. So kaya lang parang napapansin ko is napakabilis. At ayun, so going good tayo kahit na delayed yung ibang gawain. So sa production naman is talagang sulit po tayo mga ka-agri. And itong roster natin hindi na yata umuupa muna dahil nga masakit pang katawan. So gusto ko munang kumuha ng isa para meron tayong magamit na iba. Ipapahinga muna siguro natin hanggang siya ay gumaling. So may malaking tama kasi yan sa pakpak mga ka-agri na huli kaya nung nakaraan nakita ko is napakalaki. Grabe, bilis talaga dumami ng ating mga alaga mga ka-agri. So ito sigurado na pong may didispose to sa December. And yung isa, yung malaki is ipapalit ko yon ng lalaki din dahil lalaki yon. Ipapalit ko na lang para hindi na tayo bumili ng ibang line ng pato. So sa manok wala naman problema dahil hindi naman po tayo nagpapatagal ng roster dito. Bali pinapalitan agad natin, wala pang isang taon minsan nagpapalit na po tayo. So para maiwasan lang natin yung inbreeding, kaya ganun yung ginagawa natin dito sa farm. Bali pupuntahan ko pala ngayon yung natin, yung area natin dun sa unahan. Sisilipin natin kung may lulusutan. Siyempre hindi pa naman ganun kalaki itong ating mga pinapatiling ng mga pato. So i-check natin para kung may mga butas is matatakpan. And yun na lang muna siguro yung gagawin natin. Ilipat muna natin to. At isa rin po yan kasi sa problema ko mga ka-agri, yung dito laging basa and nangangamoy na. At least tong mga gala is okay lang naman, mabilis naman matuyo sa lupa. Ito talagang mga problema natin, yung mga nasa kulungan. So ayan, and dito rin po nagkukos po kasi ng amoy mga ka-agri, yung na lalaglag na tubig sa lupa and kinakaykay ng mga manok at saka yung mga alaga nating Muscovy duck. So mabaho. So yun pong isang problema ko dito sa farm mga ka-agri.